dinuguan, pagkaing may sangkap ng dugo, ito ba'y bawal pa rin ba ng Diyos na kainin ng mga Kristiyano? Sasagutin po natin ang katanungang yan, kaya stay tuned lang po tayo at tuloy lang po sa panonood. Meron pong mga sikta sa panahon natin ngayon na ipinagbabawal pa rin ang pagkain ng dugo, lalo na ang pagkain dinuguan. At isa pong talata sa Biblia ang kanilang pinanghahawakan. Pakinggan po natin ang nilalaman ng talata na mababasa sa mga Gawa 15:29. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyosan, ng dugo at ng hayop na binigti. Huwag kayong makikiapid. Layuan ninyo ang mga yan at mapapabuti kayo. Paalam. Okay, bago po natin sagutin yan, ay alamin po muna natin kung bakit ipinagbabawal yan noon ng Diyos sa mga Israelita. Ganito po ang ating mababasa sa Levitico 17:10. Ang sinumang kumain ng dugo ay kapupuutan ko at ititiwalag ko sa sambayanan, maging Israelita o dayuhan man. At ang dahilan kung bakit po bawal ay pakinggan po natin ang karugtong na talata. Sapagkat ang buhay ay nasa dugo, at iniuutos ko na dapat ihandog iyon sa altar bilang pantubos ng inyong buhay. Kaya nga, hindi ito dapat kainin ni numan, maging siya'y Israelita o dayuhan man. So kaya pala bawal, una, dahil ang buhay ay nasa dugo. Pangalawa, iniuutos po kasi ng Diyos na ang dugo ay dapat na ihandog sa altar bilang pantubos ng buhay. Tanong, naghahandog pa ba ngayon ng dugo ng mga hayop ang mga Kristiyano? Sagot, hindi na po, dahil hindi na po ito naging sapat. At ito po'y pinalitan na ng handog ni Kristo. Hindi ng dugo ng mga toro, kundi ng kanya mismo mahalagang dugo. Sapagkat ang dugo ng mga toro at mga kambing ay hindi makakapawi ng mga kasalanan. Dahil diyan, nang si Kristo'y manaog sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, ang mga alay at handog na hayop ay hindi mo ninais. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging handog. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na sinusunog at ang mga handog upang pawiin ang kasalanan. Kaya't sinabi ko, narito ako, O Diyos, upang sundin ang iyong kalooban, ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin. So dahil hindi na po kinalulugdan ng Diyos ang dugo ng mga toro, at hindi na rin niya nais na sa dambana ito'y dalhin, nangangahulugan na wala na po itong paggagamitan. Isa pa, ito po ay pinalitan ng handog ni Kristo. So dahil wala na pong paggagamitan, at ito'y pinalitan na ni Kristo ng kanyang sariling handog, sa palagay po ninyo, ipagbabawal pa kaya ng Diyos kung ito'y lulutuin at gagawing pagkain? Pinawalang bisa niya ang kautosang pawang mga utos at alituntunin, upang ang dalawang pangkat ay maging isang bayan na lamang at sa ganito'y maghari ang kapayapaan. Ang pag-aalay ng dugo ng mga hayop ay isa lamang po sa mga alituntuning pinawalang bisa na sa bagong tipan. Pero hirit ng mga sulpot na sikta, bawal pa rin ang dugo dahil sa nakasulat sa mga Gawa 21:25. Tungkol naman sa mga mananampalatayang hentil, isinulat na namin sa kanila ang aming pasya. Huwag silang kakain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan, huwag kakain ng dugo at ng hayop na binigti, at huwag makikiapid.
So yun po pala ang batayan ng mga sekta kung bakit hanggang sa panahon natin ay ipinagbabawal pa rin nila ang pagkain ng dinuguan. Pero bakit nga kaya sinabi yon ng mga apostol? Ganito po kasi yon. Noong pasimula pa lamang ang mga Kristiyano, meron pong 2 ori o pangkat ng tao ang mga naging Kristiyano at mga Hudyo na naging Kristiyano. Pangalawang pangkat, mga Hintil na naging Kristiyano. Ang mga Hudyo ay mahigpit po sa alituntunin tungkol sa dugo, samantalang ang mga Hintil ay wala pong bawal pagdating sa pagkain. Kaya pag nagsasama ang 2 pangkat na ito, sumasama ang loob ng mga Hudyo sa mga Hintil dahil sa kinakain nila. At dahil dito ay nagkakaroon po sila ng hidwaan o hindi pagkakaunawaan. Kaya minabuti ng mga apostol na sulatan ang mga Kristiyanong Hintil na huwag na munang kumain ng pagkaing bawal gaya ng pagkaing may dugo. Huwag ninyong ipahamak ang iniligtas ng Diyos dahil lamang sa pagkain. Walang pagkaing likas na masama. Ang masamay kung magkakasalang iba dahil sa iyong kinakain. Mabuti ang di kumain ng karne o uminom ng alak o gumawa ng anumang magiging sanhi ng pagkakasala ng iyong kapatid. Okay, ang sabi po sa talata, lahat ng pagkain ay malinis at maaring kainin. Ngunit hindi mabuti na magkakasala ang iba dahil sa inyong kinakain. Kaya malinaw po na gusto lamang pangalagaan ng mga apostol ang ibang mga kapatid dahil lamang sa pagkain ng iba. Kahit ang karne, alak, o anumang nagiging sanhi ng pagkakasala ng kapatid ay pinaiiwasan din muna. Pero hindi ibig sabihin na bawal na ang karne o ang alak, dahil meron po mga talata sa Biblia na ipinag-uutos ang pagkain ng karne at pag-inom ng kunting alak. Kaya maliwanag po ang mensahe na nais iparating ng talata. Iwasan muna ang anumang nagiging sanhi ng pagkakasala ng mga kapatid. Pagkain man yan o inumin, kung ito'y nagdudulot ng pagkakasala o sama ng loob ng kapatid, ay makabubuting iwasan muna. Ang paglilinis nila ay nauuko lamang sa pagkain at inumin at sa iba't ibang uri ng paglilinis, mga alituntuning panglabas na iiral hanggang sa baguhin ng Diyos ang lahat ng bagay. Ang paglilinis daw ng mga Hudyo ay nauukol lamang sa pagkain o inumin. Kaya para sa kanila, kapag kumain ka o uminom ng bawal sa kanilang alituntunin, ikaw ay marumi na. Pero malinaw ang sinasabi sa mga Kristiyano, hanggang sa baguhin ng Diyos ang lahat ng bagay. Kaya nga, inalis ang unang alituntunin dahil sa ito'y mahina at walang bisa. Kaya maliwanag po na ang unang alituntunin sa pagbabawal sa mga pagkain sa lumang tipan ay inalis na dahil ito daw ay mahina at wala ng bisa. Maging ang pagkain sa karne ng mga hayop na itinuring noon na marumi gaya ng baboy ay pinawalang bisa na rin ng Diyos. Mababasa po natin yan sa mga Gawa 11:6 hanggang 9.
nang utosan ng Diyos si Pedro sa isang pangitain na magkatay at kumain ng mga hayop na itinuturing ng mga Hudyo na marumi. Tumanggi si Pedro at nangatwiran sa Diyos na ito'y hindi niya magagawa dahil sa buong buhay niya ay hindi siya kumain ng pagkaing itinuturing na marumi. Pero sinabi ng Diyos sa kanya, huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. Kaya maliwanag na wala na pong marumi o bawal na pagkain sa bagong tipan o sa panahon nating mga Kristiyano. At maging sa buong panganahon ng pangangaral ng Panginoong Hesukristo, kahit minsan ay wala siyang binanggit ni nangaral ng pagbabawal sa kahit anong uri ng pagkain. Bagkus ito ang utos niya sa kanyang mga alagad. Makituloy kayo sa bahay na yan at huwag kayong magpapalipat-lipat ng tinutuluyan. Kainin ninyo at inumin ang anumang ihain sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng upa. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Sa tagpong ito, si Kristo po ay nangungusap sa kanyang mga sinugong alagad. At ang mga alagad pong ito ay mga Hudyo na mahigpit na tumutupad sa mga alituntunin tungkol sa pagkain. Pero ang sabi niya, kainin ninyo at inumin anumang ihain sa inyo. Hindi po siya nagbigay ng pasubali na huwag lang o puwira lang ang pagkaing may dugo, kundi ang sabi niya, kainin ninyo anumang ihain sa inyo. At kung bakit niya yun sinabi, ay hayaan po natin na ang Panginoong Hesukristo na rin ang siyang magpaliwanag sa atin. Muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ang nakakapagparumi sa tao, kundi ang lumalabas sa kanya. Iniwan ni Jesus ang mga tao at nang makapasok na siya sa bahay, siya'y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga. Kayo rin ba'y hindi pa nakakaunawa? Tanong ni Jesus. Hindi ba ninyo alam na hindi nakakapagparumi sa tao ang kinakain niya, sapagkat hindi naman yon pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay inilalabas? Sa ganitong paraan ay ipinahayag ni Jesus na maaaring kainin ng lahat ng pagkain. O di ba? Kaya maliwanag po na wala ng bawal na pagkain sa panahon ng mga tunay na Kristiyano. Maging ito man ay ang napakasarap na dinuguan. Pero bakit sa mga Sabadista ay bawal pa rin ang kumain ng karne ng baboy? Hindi ba sila naniniwala sa sinabi ng Diyos na ito'y nilinis na niya? Ang mga Jehovah Witnesses, Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo, dating daan ni Eli Soriano, bagamat naniniwala na nilinis na ng Diyos ang baboy at lahat ng hayop na itinuring noon na marumi, ay bakit hindi naman sila naniniwala sa sinabi ni Kristo na hindi nakapagpaparumi sa tao ang anumang pumapasok sa bibig, na dumidiretso sa tiyan at inilalabas sa daanan ng dumi? Dahil kung naniniwala sila, dapat hindi na nila pinagbabawalan sa pagkain ng dinuguan ang kanilang mga miyembro.
At dahil hindi naman nakakarumi sa tao ang pagkain na pumapasok sa tiyan, ay itinuro ng Panginoong Hesukristo kung ano ang tunay na nakapagpaparumi sa tao. Pakinggan po natin ang pangangaral ng ating Panginoong Hesukristo. Nagpatuloy siya ng pagsasalita. Ang lumalabas sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, pagmamataas at kahangalan. Sa puso ng tao nang gagaling ang lahat ng yan na siyang nagpaparumi sa kanya. Kaya maliwanag po na sa panahong Kristiyano ay wala na pong bawal na pagkain, maging ito man ay dugo o karne, sapagkat wala po itong kaugnayan sa ating kaligtasan at hindi nakapagpaparumi sa taong kumakain ng mga pagkain itinuring noon na marumi. Gayon din ang pagkain ng mga pagkain may sangkap na dugo. Hanggang sa muli po, nawa ay nakapulot na naman po kayo ng katotohanan sa paksang aking tinalakay ngayon. Shout out po sa lahat ng aking mga viewers and subscribers. Sa aking mga viewers, ano pa po bang hinihintay natin? Subscribe na po kayo sa aking YouTube channel and see you on my next vlog. God bless po sa ating lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.